Samahan nyo kami dahil ito na nga yung pinakahihintay natin na makuha nga natin yung unang sahod natin sa Facebook. Syempre alam naman natin na kapag inuna nga natin ng mga magulang natin ay mas pagpapalain nga tayo. Kaya naman itong unang sahod ko ay sisiguraduhin ko na mailalaan ko nga kay Papa at sa bago niyang pamilya. Syempre mag-uumpisa muna ang araw natin dito nga sa bahay kubo natin at dito sa ginagawa nating garden. Dahil ngayong araw ko na nga makukuha yung unang sahod ko dito sa Facebook kaya pupunta nga muna ako sa bayan. At etong sila Papa naman muna ang maiiwan nga dito sa garden para magbungkal ng pagtataniman natin. Syempre hindi ko muna sasabihin kay Papa na ito na nga yung unang sahod ko at may sorpresa nga ako sa kanya mamaya. Yung mga oras nga na ito nandito na kami sa bayan para magpalaman nga ng gasol. Bali kasama ko nga pala yung pamangkin ko na si Ken. Pagtapos namin magpalaman ng gasol dito naman kami nagpunta sa bilihan ng bigas dahil bibilihan nga natin ng bigas sila Papa at syempre para may bigas na nga rin ako sa kubo. Bali tig isang sako na nga yung bibili natin para matagal nga rin maubos. Alam nyo guys, ito yung first time ko na bibilihan ko nga sila Papa ng bigas na ganito karami kaya sobrang natutuwa nga ako ng mga oras na yan. Alam kong hindi pa ito sapat para makabawi ako sa lahat ng sakripisyo ng mga magulang namin para sa aming magkakapatid. Pero para sa akin, sobrang laking karangalan na makita ko ngang masaya si Papa sa mga simpleng bagay na to. Dahil alam ko naman kung gaano kahirap maghagilap ng pera para lang sa pang-araw-araw nila. Alam kong hindi pa ito sapat pero sisiguraduhin ko na hindi pa nagtatapos dito para bumahawi ako kila Papa. Syempre, nag-uumpisa pa lang tayo kaya kung ano lang yung kaya natin ngayon ay yun lang muna. Alala ko pa dati pag bibili nga kami ng bigas ay pinakamarami na yung 3 kilo. Pero ngayon nakakatuwa lang dahil kahit papano ay nakakabili na nga tayo ng paisa-isang sako. Syempre, dahil yan sa pagsusumikap natin. Kaya kayo guys, laban lang sa buhay, tuloy-tuloy lang sa pagsusumikap. Pagtapos nga natin bumili ng bigas, dito naman tayo sa grocery para na rin ito sa pang-araw-araw nila Papa. Syempre, susulitin na natin dahil ito yung pinakaunang sahod natin dito sa Facebook. Alam nyo ba guys na isa ito sa nagpapasaya sa mga magulang natin yung matulungan nga natin sila sa pang-araw-araw nila. Alam na alam ko yung hirap kung paano dumiskarte para lang mapunan yung pang-araw-araw. Dahil sa murang edad ko na nga ito ay natuto nga akong tumayo mag-isa. Nasimula nga nung 14 na taong gulang pa lang ako ay ako nang dumidiskarte para sa sarili ko. Lahat nga ng pangangailangan ko ay akong dumidiskarte para mapunuan lahat ng iyon. Alam na alam ko kung gaano kahirap yung diskarte na ginagawa ko para lang mabuhay ako sa araw-araw ng mag-isa. Kaya nga palagi kong sinasabi sa sarili ko na kapag naging successful nga ako at nagkaroon ako ng kakayanan na tumulong sa pamilya ko o sa ibang tao ay gagawin ko. Para naman kahit papano ay makatulong ako pagaanin yung hirap o bigat na dinadala nila. Pagtapos nga namin sa grocery, bumili naman ako dito ng isang tray na itlog para nga rin kila Papa dahil alam naman natin kung gaano kamahal ang itlog ngayon kung bibilin nga lang natin sa tindahan malapit sa atin. Ito talaga yung isa sa pinakagusto kong matupad sa buhay, yung magkaroon nga ako ng kakayanan para matulungan ko sila Papa sa pang-araw-araw nila, yung tipong hindi na nga sila mamomroblema, na kahit nakaseparate na nga ako ay matulungan ko pa rin sila sa pang-araw-araw nila. Nakakatuwa lang isipin dahil ang daming taong nagtatanong sa akin ba't daw hindi pa ako nagpapamilya. Isa po iyon sa dahilan kung bakit wala pa po sa plano ko ang magpamilya dahil 17 po kaming magkakapatid at ni isa po sa amin ay walang nakatungtong sa kolehiyo. Kaya pinapangarap ko po na ang gusto ko po muna ay maging successful sa buhay para kahit papano ay makatulong ako sa pamilya ko kahit hindi ako nakapag-aaral. Marami nga pong nagsasabi na mas maraming oportunidad kapag nakapagtapos ka nga ng pag-aaral. Pero para sa akin, basta masipag, nagtsatsaga at nagsusumikap at nakakatulong sa pamilya ay isang malaking karangalan na yun. Pagtapos nga namin sa palengke, dumaan naman kami dito sa bilihan ng electric fan para bumili nga tayo para may magagamit nga tayo sa kubo. Habang nagtitingin nga ako ng electric fan dito, napansin ko nga rin yung mga washing dito at rice cooker. Tapos meron nga sila ditong mga display ng mga TV. Iba't ibang size nga yung TV nila dito. May malaki, tapos may maliit at may saktong size nga lang din. Pero syempre hindi pa naman natin to kayang bilhin kaya hanggang tingin lang muna tayo dito. Para saan pa kung nagsusumikap nga tayo ay mabibili din natin lahat ng gusto natin balang araw. Syempre, nung mga oras nga na yan ay tuwang-tuwa nga din ako dahil ito nga din yung first time ko na magkakaroon nga ako ng electric fan. Syempre, sino ba namang hindi matutuwa na nabibili mo na nga yung mga dating pinapangarap mo lang. Nung mga oras nga na to ay pauwi na rin kami. Kung gusto nyo nga pala ng mga murang bilihin ay dito lang yan sa 688 ng Baler. Siguradong matutuwa din kayo sa mga presyo nila dito dahil sobrang mura nga lang rin talaga. Nung pauwi na nga kami, nakakita nga ako dito ng
bilihan ng ukay, kaya sabi ko nga kay Ken ay magtingin nga muna kami. Alam nyo ba guys na halos lahat nga ng nakikita nyong suot ko sa vlog ko ay ukay lang yan. Syempre palagi ko ang iniisip kung paano nga ako makakatipid. Alam nyo naman yung mga bilihin ngayon ang mamahal, lalo na kung bibilihin mo ngayon ng brand new. Kaya ang presyo muna natin ngayon ay pang ukay lang muna. Pinagtingin ko na nga rin si Ken dito kung anong gusto niya nga para mabilihan na nga din natin. Dito nga sa ukayan na to, marami kang pagpipilian dito na jacket at jogging pants. Syempre bagay na bagay yun sa atin dahil nasa bukid na nga tayo nakatira. Dumaan na nga rin pala kami dito sa dating pinagtrabahuan ko sa Angelo Resilva para magtingin nga ng mower. Dahil nga may nag-sponsor sa atin para hindi na nga daw tayo mahirapan sa paglilinis ng farm sa araw-araw, kaya nga ito magtitingin tayo ng grass cutter. Siguradong magiging doble ang saya ni Papa nito dahil hindi na nga siya mahihirapan, meron na nga siyang gagamitin sa paglilinis ng farm. Syempre dahil hilig ko nga rin ang paglilinis ng farm, kaya siguradong magiging malaking tulong ito para sa akin. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa mga taong pinapaabot ni Lord para tulungan nga kami na pagaanin yung trabaho namin nila Papa sa bukid. Sobrang magiging malaking tulong po itong mower sa akin, lalong lalo na po kay Papa dahil tumatanda na po siya, hindi na po siya pwede sa mabibigat na trabaho. Pansin nyo nga dito guys, nakafocus nga ako na pinapanood sila habang ina-assemble nga itong mower. Syempre para alam ko nga dahil pag nasa bukid na nga ito ay wala namang ibang mag-aayos kundi ako lang din. Kaya nga ito pinag-aaralan ko rin mabuti kung paano nga ikabit yung bala niya at kung paano paanda rin. Nakakatuwa lang isipin dahil kung dati nakikita natin yung mga magulang natin na nahihirapan sila sa mga trabaho nila dahil kulang nga rin sa kagamitan, pero ngayon nga ay mabibilihan na rin natin sila para mas gumaan nga yung trabaho nila. Siguradong kung gaano ako kasaya ngayon ay magiging ganun din kasaya si Papa dahil parehas nga kaming naglilinis sa farm tapos wala nga kaming magamit na ganito dati, pero ngayon ay magkakameron na nga, mas mapapagaan na nga yung trabaho namin. Sobrang nakakatuwa lang din dito sila ate dahil ang babait nga nila at binigyan pa nga tayo ng discount. Sobrang nakakatuwa lang din sila dahil ang tagal-tagal na nga nila dito. Siguro mga 18 pa nga ako noon nandito ako nagtatrabaho tapos nandito na nga yan sila. Syempre bago nga namin sinakay sa tricycle ay kailangan ko nga munang subukan kung paano ko nga ito gagamitin. Sobrang sarap nga lang din talaga sa pakiramdam kapag meron na nga tayong gagamitin para hindi na nga tayo mahirapan. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa taong nagpaabot ng tulong para makabili nga po kami ng grass cutter na ito. Yung mga naghahanap nga po pala kung saan makakabili nito, dito lang po yan sa Barangay Buhangin ng Baler. Hanapin nyo lang po ang Angelo Resilva. Noong mga oras nga na ito ay pauwi na rin kami. Sobrang excited nga ako dahil iniisip ko nga pag uwi nga namin ay susubukan ko nga itong grass cutter na binili namin. Fast forward na nga sa wakas at nakarating na rin kami dito sa farm, at kung mapapansin nyo nga ginagamit ko na nga dito yung grass cutter na binili natin. Tignan nyo naman, sobrang gaan nga lang gamitin. Maaalala nyo nga sa mga una-unang vlog ko nung nilipat nga namin yung kubo dito sa farm ay talaga naman ang gamit nga namin sa pagtatabas ng mga damo ay yung panabas nga. Na kapag yun nga ang ginamit mo, nakayuko ka habang nagtatabas tapos nakakapagod at nakakangalay nga rin yung sa likod kaya pahinto-hinto ka nga. Kaya buti na lang meron na tayong grass cutter ngayon kahit papano hindi na nga tayo mahihirapan. Tingnan nyo naman yung kubo natin, kahit papano yung unti-unti na nga rin nating nalilinis yung paligid. Pagkarating nga namin dito, nakita ko nga itong gawa ni Papa dito. Tignan nyo naman, pwedeng-pwede na nga tayo magtanim dahil nakapagbungkal na nga rin si Papa. Ay naku, na-imagine ko na nga yung magiging garden natin dito. Siguro ang ganda-ganda nga dahil sa harap nga ng kubo natin ito. Habang nagpapahinga nga ako sa kubo, etong sila Papa nakita ko nga dito ay nagbubungkal nga ulit sila nung kinahapunan na. Noong mga oras nga din na ito ay dito ko na nga naisip na ibigay nga sa kanila yung sorpresa ko. Syempre dito ko na nga rin sasabihin kay Papa na sa wakas ay nagbunga na nga yung pagsusumikap ko dito sa pagbablog. Siguradong magugulat to si Papa dahil nung una nga naalala ko ay hindi nga siya naniniwala dito sa vlog na to. Syempre ganun naman talaga sa una, lahat nga ng content creator na makakapanood na ito ay siguradong makaka-relate sila. Na sa umpisa nga ng pagbablog nyo ay hindi rin kayo pinaniwalaan kahit pamilya nyo. Pero guys, ito lang din ipapaalala ko sa inyo na kahit hindi nga kayo paniwalaan ng pamilya nyo, lalo na pag nag-uumpisa pa lang kayo ay ipagpatuloy nyo lang din mangarap para sa kanila. Na kung ano man yung ginagawa nyo para sa pag-usad nyo ay ituloy-tuloy mo lang. At siguradong magbubunga din lahat ng pagsusumikap mo. At sigurado ako na kapag nakikita na nga nilang namumunga na lahat ng pagsusumikap mo ay maniniwala din lahat ng taong hindi naniniwala sa'yo. At eto nga habang nagbubungkal sila Papa dito ay inabot ko na nga itong naghihintay na sorpresa para sa kanila. At habang inaabot ko nga sa kanya, sinasabi ko nga sa kanya na Papa, eto na yung unang sahod ko sa Facebook. Diba sinabi ko naman sa'yo na magiging totoo ang lahat basta maniwala ka lang.
lang. Syempre guys, wala namang imposible sa taong nagsisikap, nagtsatsaga at marunong maghintay. Syempre sa una ay mag-uumpisa lang talaga tayo sa walang-wala. At kasama sa buhay na darating din tayo sa punto na maiisip natin na sumuko na lang din. At kung minsan ay matatagalan din tayo sa paghihintay na mamunga yung lahat ng pagsusumikap natin. Syempre ang magiging susi pa rin doon ay matuto tayong lumaban sa buhay. At higit sa lahat ay wag na wag susuko. Guys, sana maging isang inspirasyon din ang kwento ko sa inyo. Alam nyo, kahit ako dati ay hindi ako naniniwala sa sarili ko. Pero guys, alam nyo yung ginawa kong paraan kahit hindi ako naniniwala sa sarili ko, ay pinagpatuloy ko pa rin kung ano yung ginagawa ko. Dahil kung hindi ka believe sa sarili mo, ay maging believe ka sa gagawin ng Lord sa buhay mo. Dahil siguradong kung tuloy-tuloy ka lang nagsusumikap at nagtsatsaga at higit sa lahat ay minamahal mo ang magulang mo at gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, ay siguradong pagpapalain ka. Kaya guys, sana kung mapanood nyo ang video na to ay simulan nyo ng gawing center ng buhay nyo si Lord, dahil sigurado ako na kapag ginawa nyo yun ay marami kayong magagawa. Para sa akin, isa ito sa pinakamasarap sa pakiramdam ang matulungan natin ang magulang natin, at isa na rin ito sa pinakamalaking achievements natin pag natutulungan natin sila. Guys, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang video. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Hindi po ako makakarating dito kung hindi dahil po sa inyo. Alam nyo ba guys na lahat ng pagod ko ay napawi nga dahil niyakap nga ako ni Papa dito. Hindi ko nga ine-expect ito. Na kapag ganito ng mga pangyayari ay mas lalo akong ginaganahan magsumikap para sa kanila. Guys, palagi lang din po kayong lumaban sa buhay at magsumikap, at kapag nabigo po kayo ay wag na wag po kayong magdadalawang isip na mag-umpisa ulit.